Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jan Edric G. Valencia at samahan niyo ako panoorin natin ang Kabanata 46 to 60 sa No Limit Tangere at titingnan natin kung ano ang reaction natin sa video nito. Buod ng Kabanata 46 hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na gubat ay naghihintay si Pablo ang isang lalaki kay Elias. Patungo sila sa isang yungib na kung saan ay may naghihintay ng mga 12 o 15 lalaking marusing ang mukha at damit. May isang lalaki roon na tila nakatingin sa ulan. Nagkaroon lamang siya ng sigla nang makita si Elias. Pinag-usapan nila na hikayatin si Ipara na umalik sa kanila dahil pareho silang nakaranas ng pang-api. Araw ng linggo, rinig sa bayanan ang sigawan sa sabungan. Sila Tarsilo at Bruno ay nakipag-usap kay Lucas para magkaroon sila ng buunan sa sugal kapalit ang pakikiamig sa pag-alsa sa mumuno ni Jesus ng Ipara. Sa bayanan naman ay natatalo sila Doña Victorina at Doña Consolasyon. Walang sino man nagpapatalo. Bawat baho ay lumabas. Tanging si Padre Salvi lamang ang nakaawat sa dalawa. Sa galit ni Doña Victorina ay nag-joke niya sa Linares na ipagiganti siya at kung hindi ay isisiwalat nito ang kanyang sikreto. Dumating si Ipara ng mga panahong iyon. Dala niya ang balitang hindi na siya ekskomulgado. Ngunit nabigla siya na makita si Maria Clara kasama si Linares. Napaalam siya at umungo sa kaloonan. Nakaling siya sa buhok paaralan at nakita niya ang mabilis na paggawa dito. Sa gitna ng mga kumpulan ng trabahador ay nakita niya si Elias. Ipinakuha niya kay Maestro Juan ang listahan, ngunit hindi makita ang pangalan nito. Nakiusap si Elias na magkita sila at may mahalaga silang pag-uusapan. Nakating si Ipara at nagpuan nila ni Elias. Inilatag ni Elias ang dapat niyang sabihin ayon sa mga napag-usapan nila ng matandang lalaki sa yungib. Ngunit nagitla siya sapagkat taliwas silang iniis ni Ipara. Magkaiba ang kanilang opinyon pagdating sa reforma, sa mabagsing na mamahal ng pamahalaan, sa malupit na mamamalakad ng mga gwardiya sibil at sa korupsyon ng simbahan. Magkaiba sila ng pananaw sa pagbabago at pag-unlad. Para lalong maliwanag si Ipara ay kinuwento ni Elias ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit tila ganoon pa rin ang pasya ni Ipara bagamat siya ay nakikisimpatiya sa masaklap na kapalaran nito. Ibinaba si Ipara at nagbiling dito na kalimutan siya at huwag patiin sakaling magkita muli. Lumisan siya habang si Ipara at tinatanaw siyang kinakain ng dilim. Nag-usap sila ni Sinang at gawin nalaman ang tungkol kay Linares at Maria Clara. Nagpa siya silang magkita kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi sa gitna ng sementeryo ay nagkumpul-kumpulan ang mga kalakihang tinipo ni Lucas. Pinag-usapan nila ang gagawing pananalakay at kung ano ang isisigaw ng dumating si Elias. Nagpatuloy ang usapan hanggang napag-desisyon na nilang tapusin ito dahil maaaring may sumusunod na sibil. Naiwan sila Elias na Lucas na hindi man malinaw ang mukha sa isa. Samantala, si Don Filipo ay nakikipag-usap kay Pilos Potasio na sa mga panahon na iyon ay biskit. Napag-usapan nila ang pagkakaiba ng mag-aaral noon at ngayon. Ang mga topikong umiiral sa kanilang mga isipan ay ang pamahalaan, mga pagbabago sa nagdaang panahon, ang mga kababaihan at kalalakihan, at ang umiiral sa tahanan. Bago sila maghiwalay, nagbilin si Pilos Potasio na kailangan niya makita si Jesus noong sa susunod na araw dahil may importante siyang sasabihin dito bago siya mamatay. Ibinalita ni Padre Salvi Niente ang sabuatan at pag-aalasang mangyayari na ikinampisal ng isang babae. Si Elias naman ay binanaan si Jesus noong Ipara tungkol dito, ngunit hindi ito naniwala sapagkat hindi ito totoo. Sa ganoon uling pagkakataon naging ba si Elias nang malaman ang ninuno ni Ipara ang dahilan ng pasakit na mayroon siya ngayon. Nagsimula ang kapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, kasama sa Padre Salvi, Maria Clara, Linares at Sinang. Sa mumuna ng pahilig sa panalangin ay paputol-putol ngunit hindi halata sapagkat ang bawat isa ay naiisip. Sa pagdating ni Ipara at tinagdala, napansin siya ni Isabel, ngunit lahat ay nahintakutan ng marinig ang putukan. Umuwi siya at inimbaki ang gamit at lahat ng pwedeng magamit laban sa kanya. Natigil lamang ito ng may dumating ng wala sipil para imbitahan siya sa tanggapan. Bumalik si Elias sa bahay ni Jesus noong, nakita niya ang mga naudlot na mag-impake ng mga gamit. At inihati siya sa bintana nang makita may mga gwardiya sibil na parating. Sinunog niya ang sinagdatan ang malis. Wala anumang nakuha ang mga sibil. Kinaumagahan, may nakita na kalbitin sa isang puno. Lahat ay may kanikaniyang haka-haka. Tangi ang magsasakang nagbabasin ang nakapansin sa buto ng katutubong damo na makikita sa kasuotan na nakita niya sa manggas ng sakristan mayor. Sa tanggapan ni Niente nagsimula ang pag-iimbestiga. Si Bruno ay namatay kinagabihan. Sa maraan ng pagtitimba, dumaan ang kariton at bumaba ang lahat ng sinakdal. Huling lumabas si Ipara na hindi nakagapos na naging dahilan ng pagkagalit ng mga pamilya ng naroon. Kitang-kita sa mukha ni Ipara ang kasabihan. Walang nagmamahal, walang tahanan, at tinalikuhan ang sariling bayan. Sa di kalayuan ay tanawin ang tasyo ang lahat. Sa pagkakataon, sinunod na lamang niya ang tingin si Jesus o Ipara at umuwi. Kinaumagahan, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa sariling dampa. Umabot sa Manila ang mga nangyari sa San Diego. Iba-ibang bersyon ang nakating bagamat puro kaulaanan ng kay Ipara at pagpupuli naman ang kay Padre Salvi. Marami nagsasabi na dahil sa pagpigil niya sa pag-alsa ay maaaring maging obispo siya. Dahil sa pangyayari yun, si Kapitan Tino ay nabalsa dahil minsan niya naging nakadaupang para si Ipara kung kaya pinayuan siya ng kamag-anak na magpadala ng regalo sa gobernador general para hindi siya masali sa gulo. Ngunit naging kabalikan ang nangyari. Pinagdaan siya, inimbita at pinagpakasyon sa tanggapan ng pamahalaan. Dumating naman ang mga de-espadaan niya sa bahay ni Tiago kasama si Linares. Sinabi Doña Victorina na narapat lamang ng makro sa si Ipara sa ginawa. Hinarap ni Maria Clara ang mabisita. Napag-usapan ang kasalin ng Maria at Linares. Pahay na si Tiago na ikasal si Maria kay Linares dahil tagapayo ito ng Kapitan General. Kinabukasan, napuno ng bisita ang bulwatan ni Kapitan Tiago. Ang dulang mga inchik, mga pares na Salvi at Sibila. Naging usap-usapan ang pagpapakasal ni Maria kay Linares. Sabi ng ilan ay ginagawa lamang gawin ni Maria dahil papasalangin na si Ipara. Nagtungo si Maria sa Aspera. Nakita niya sa isang lumang bangka si Elias at Ipara na tatakas. Sandali nag-usap ang dalawa at sinabi ni Maria na si Ipara ay namahal nito. Umalis na ng dalawa pagkatapos mag-usap kay Maria. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang nga natutunang aral sa napanood kabanata sa No Limit Tangere, Kabanata 46 to 60. Ang kahalagahan ng pagtuturo ng mga aral ng kasaysayan. Ang mga kabanata na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtuturo ng mga aral ng kasaysayan upang maiwasan ang pagkakamali ng nakaraan.